Kung may plano kang lumuwas na Manila gamit ng iyong motorsiklo, ay panoorin mo ang video na ito para magkaroon ka ng idea kung magkano ang posible mong gagastusin kung ikaw ay luluwas gamit ang iyong motorsiklo. Ngayong araw nga pala guys ay luluwas nga pala tayo at motorsiklo lamang ang ating sasakyan at syempre ang ating TMX Supremo ang ating gagamitin. 11:43 nga guys nung tayo umalis sa bayan ng Sablayan dahil plano kong habulin nga pala guys yung barko na aalis ng alas 3 ng hapon. 12:46 nang dumating tayo dito sa bayan ng Santa Cruz at nakaramdam kami ng gutom kaya kumain muna tayo dito sa Aling Inasal. At pagkatapos namin kumain ay bumakbak na ulit ng biyahe dahil medyo malayo-layo pa talaga guys ang ating momotorin. 12:55 nang makarating tayo dito sa bayan ng Mamburao. At hindi na rin kami nagpahinga dyan guys kasi kailangan natin makarating sa Abra de Ilog bago mag alas 3 ng hapon. At habang binabaybay natin ang kalsadang ito ay talagang kapansin-pansin ang mahabang bilad ng palay. At sana ay maganda pa rin ang presyo ng palay para makabawi naman ang ating mga magsasaka. Pasado alas 2 ng hapon nang makarating na tayo dito sa bayan ng Mamburao. At 2:33 naman guys nung makarating tayo dito sa booking station ng Montenegro Lines. At saktong alas 3 ng hapon ang alis ng barko. 1,144 pesos nga pala guys yung pamasahe ng ating motorsiklo. Kasama na ang driver doon. At 572 pesos naman ang pamasahe ng ating angkas. At pagkatapos natin bumili ng ticket ay didiretso na tayo dito sa pier. Pero bago tayo makapasok sa gate ay papakita muna natin yung ating ticket. At kailangan din pala natin guys magbayad ng terminal ticket na nagkakahalaga ng 10 pesos bawat isa. At 65 pesos naman para sa ating motorsiklo. At pag natapos na natin bayaran, lahat ng dapat bayaran ay saka pa lang tayo makakasakay sa barko. Ito na nga din pala guys yung ikatlong beses na isasakay natin sa barko itong ating TMX Supremo. Dahil pangatlong beses na rin para natin guys na lumuwas gamit itong motor na ito. At sa tatlong biyahe na yun guys ay talagang wala akong naging problema sa motor ko na ito. Sobrang tatag niya sa malayo ang biyahe. Ito nga rin pala guys yung naging biyahe natin ngayong araw kasi nga wala masyadong pasahero. At kaya medyo maluwag talaga itong barkong nasakyan natin. At pasado alas 3 ng hapon nga pala guys nung umalis na yung barko dito sa Abra Pier. At talagang pag nandito ka sa barko guys talagang mamamangha ka sa ganda ng mga kabundukan dito sa Mindoro. At alam nyo ba guys na meron na rin windmill dito sa Mindoro. Ito ay matatagpuan dito sa may Puerto Galera sa Oriental. Isa rin talaga guys na nakaka-enjoy sa pagsakay ng barko. Ayun nakakakita tayo guys ng mga gandang tanawin. Iba't ibang klase ng mga barko na naglalayag dito sa karagatan. At mula nga dito sa barko guys ay tanaw na tanaw natin yung napakalaking imahe ni Mama Mary dito sa Batangas. Halos 2 oras na rin pala tayo nakasakay dito guys sa may barko. At alas 6 ng hapon na makarating tayo dito sa may Batangas Port. 2.5 oras nga pala guys yung naging biyahe natin mula dun sa Abra hanggang dito sa may Batangas Port. At nag-aagaw dilim na nga guys nung tayo ay bumaba dito sa may barko. Sinasadya ko talaga na gabi na bumabiyahe para malamig at para hindi na rin masyadong matraffic sa ating dadaanan. At dito na rin pala guys magsisimula yung exciting part ng ating pagmumotor. Alam nyo naman guys dito sa syudad talagang napakaraming sasakyan. Kaya kung hindi ka alerto at wala kang diskarte, kung hindi ikaw mababangga, ikaw ang makakabangga. Siguradong mapapakamot ka sa ulo mo kahit hindi naman makate. Maganda at naging smooth ang ating biyahe hanggang sa makarating tayo dito sa Lipa City, Batangas. At pag dito namin dito sa Malbar ay nakakita ko ng gasoline station kaya naman magpapakarga muna tayo. At dito ay malalaman natin kung ilang litro ang nakonsumo natin mula sa Sablayan hanggang dito sa Malbar, Batangas. 5.2 liters yung ating nakonsumong gasolina. Nagkakahalaga yun ng 280 pesos. Kung di ako nagkakamali, nasa 52 pesos lang ang per liter ng gasolina sa Batangas. Mula dun sa Batangas Pier, ito nga pala guys yung mga dinaanan natin. Lipa City, Batangas, Santo Tomas, Batangas, Calamba, Cabuyao City, Santa Rosa City, San Pedro, hanggang sa marating natin itong Alabang dito sa Muntinlupa. Medyo nakakalito yung kalsada dito guys dahil napakalapad. At bawat linya may kanya-kanyang ruta. Kailangan mo lang guys basahin yung signage para alam mo kung saan ka liliko. Dahil pa nagkamali ka ng liko, siguradong maliligaw ka na. Pag minalas-malas ka pa, baka expressway yung mapasok mo. Dito nga pala tayo dadaan sa may service road sa gilid lang ng expressway. At maya-maya lang guys ay narating na din natin itong C5 road dito sa Taguig City. Sobrang haba ng kalsada na ito guys. Mahigit 1 oras din talaga naming binaybay ito. At sobrang dami talagang sasakyan at motorsiklo kaming nakakasabay. At mula dito guys sa flyover na ating dinadaanan ay talagang tanaw na tanaw natin na nagtataasan at nagagandahang mga gusali. Kaya napakasarap din talaga experience ang makapagmotor dito sa syudad. Christian Motovlog, yeah. Gising sa umaga, handa na ang ride. Helmet at kamera sabay sa taglay. Sa likod ng gulong kwento'y sumasabay. Bawat kanto may bagong kulay. Lakbay,
Pasado alas 10 ng gabi guys nung makarating kami dito sa Marcos Highway dito sa Pasig. Babaybayin lang natin to guys hanggang sa makarating tayo sa Kogyo, Antipolo. Bale, ito nga pala guys yung ating ginastos sa ating biyahe mula sa Blayan hanggang dito sa Antipolo City. Una, yung pamasahe natin sa barko na nagkakahalaga ng 1,144 pesos. At 574 pesos naman para sa ating angkas. At nagbayad tayo ng terminal ticket na nagkakahalaga ng 10 pesos. Dahil dalawa kami guys, 20 pesos ang aking binayaran. At nagbayad din pala tayo guys ng terminal ticket para sa ating motorsiklo na nagkakahalaga ng 65 pesos. At sa gasolina naman guys ay gumastos tayo ng 480 pesos. 2,283 pesos ang kabuuang gastos natin sa ating travel. Ulit na naman guys sa pagkain ay depende na lang sa iyo yan kung gaano ka kalakas kumain at kung gutumin ka sa biyahe. Guys, hanggang dito na lang itong ating video dahil narating na natin ang ating destinasyon dito sa Kogyo, Antipolo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating napakahaba at napakalayong biyahe. God bless po sa ating lahat.